Isang pamilya na naman ang ating nasumpungan dito pa rin sa lugar ng Donsol, ano? At ayun nga, sa pagdating natin dito, sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay may mga kulang sa kanila. Sa alanganing oras, kaya tayo ay nagsumikap na ibigay natin sa kanila yung kulang kahit papaano sa kanila sa araw na ito. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami at alamin natin ang kwento sa likod ng pamilyang ito. So, dito tayo mga kalingap. Ito na ba yun? Pepper? Ito na ba? So, ito daw yung bahay mga kalingap. Ito po. Ano po kayo? Kuya, anong pangalan ni Kuya? Aldrin po. Aldrin. Tadag. Ilan taon po? 49. 49. Ilan po ang anak? 5. Ilan taon na po ang panganay? 19. 19. Yung pangalawa? 16. O 17 ah. 17. February. Nandito po lahat. Yung dalawa po, nasa Manila, nasa tita niya. Nasa tita nila. Ano pong ginagawa doon? Ano lang ho doon eh. Bakasyon muna. Wala akong trabaho Bakasyon. dito. So, nag-aaral sila Kuya? Sabi ng tita niya, papag-aralin daw, kaya nawili din pumunta daw. Okay. So, sino yung kasama niyo dito? Eh yung itong dalawa. Mayroon pang dalawa dito. Oh, Saan si misis mo? nasa loob. Nasa loob. So, ito yung bahay ninyo Kuya, dito? Ay, ito, yung pinaka-mismong bahay. Ito nga yung census. May census din. So, ito ang bahay talaga ninyo. So, bakit parang gusto nang humiga Kuya, yung bahay? Eh, sobrang sa hirap ng buhay. Oo. Makakuha ng dili-dili siya ng kaunti. Bibili ng kailangan sa loob ng bahay. Bigas, tulad niya. So, anong trabaho ni Kuya? Ano lang, magsasaka. Magsasaka. Minsan ay, yung parang pag mayroong kalamidad, walang nakuha. So, ano dyan sa pagsasaka? Palay. Malay at saka nyo. Palay tsaka nyog. Okay. Pag binabagyo, wala na. Pag yung palay inabot na din ng bagyo, wala na rin. So, si ate, anong trabaho ni ate? Dito lang, nag-aasikaso ng mga bata. Minsan nagsasaing. Ilan taon yung bunso ninyo Kuya? 6 6 years old. So, ilan sa 5 ninyo na anak, ilan ang nag-aral? 3. 3. Dito sa, Mga anong dito. grade po yan? Yung isa, grade 7. Ito. Ito yung baba. Anong pangalan ni ate? Andrea. Andrea. Pwede makausap si ate Kuya? Pwede ako, tuloy ako kayo. Kahit na ganito ang bahay. Dito na lang Kuya. So, ito yung sahig nila mga kalingap, mga kaibigan. So, dito kayo lahat Kuya natutulog? Dito, sama-sama ako. Oo. So, ito si nanay. Nay, Kami po. kumusta po? Okay lang man po. Anong pangalan ni nanay? Marilyn po. Marilyn. Kadag. Ilang taon po? 45. 45. Ito si ate ay Andrea ang pangalan, tama? Andrea po. Andrea. Ilang taon ka na? 13 po. 13. Nag-aaral. Opo. Anong grade? 7 po. Grade 7. So, ito sitwasyon ng bahay ninyo ate dito, no? Andi dito yung salangan. Nasa uling. So, yan ate ay ulam. Ba, masarap yan. Paborito ko pa naman ang ulam yan. Oo. Ayan, dito tayo kakain, Kuya Per. Makikain tayo dito. Oo, wala namang problema. Ang kaso, wala tayong bigas. Ala, problema nga malaki yan. Bakit hindi ka nagdala ng bigas, Kuya Per? Yun ang problema doon. Di ba sabi ko, nako, patay tayo rito. Wala kayong bigas ate. Wala po. Nako, dito pa naman sana kami mahikikain. So, may malapit bang tindahan dito? Wala po. Malayo po. Malayo. Opo. Mga ilang oras la ka rin? Dalawa. Ay, grabe naman. Layo. So, yun mga kalingap, mga kaibigan, ito yung sitwasyon ng nila, no? Bakit may ganito, ate? Sira na kasi yung yung anahang. Lubot na. So, ilan kayo natutulog dito? Kami lahat.
Ilan kayo bali? 5. 5. So, paano ang ano ninyo katabi yung kalan, yung 4 saingan? yung dito, isa Oo. yung dito din sa taas. Ganyan lang kami Ay, magtulog. grabe naman. Tapos katabi yung, ano tawag nito? Lababo. Kuya Fer, ilang oras ba tayo naglakad papunta rito? Sa palagi mo, mga ilang minuto? Mga 30 minutes. 30 minutes. May bigas tayong dala doon, di ba? Oh, ba't pwede sila natin bilisan? Pwedeng balikan natin para kasi wala silang bigas. Kaya? Kaya. So, siguro magpapakuha tayo ng bigas mga kalingap, mga kaibigan kasi totoo wala kayong bigas. Opo. Aba, anong oras na ba kayo, Fer? Alauna na yata. Alauna na. Ay, hala. So, ano na lang Kuya Fer, siguro kuha muna ng bigas, ano? Para makapagsaing sila dito. Ay, grabe. Sige, kuha muna tayo ng bigas. Pinakuha muna natin ng bigas yung ating deputy, no? Para may masaing ang magpamilyang ito, no? So, ano mo niya, nanay? Anong luto niyan? Lagyan ng gata. Anong sahog? Wala po. Wala. Wala. Ay, grabe. Grabe naman, wala talagang sahog. Walang pera, mahirap. So, yun nga, ang trabaho ni Mr. Ate ay isang magsasaka. Oo. So, yung sinasaka niya ay sarili naman ninyo. Minsan hindi. I mean, yung sinasaka na lupa, sarili ninyo. Ay hindi. Oh. Nakititira lang kami dito. Kaya. Dito nakikitira din kayo. So, yun nga, matanong ko lang bakit hindi napapagawa yung inyong bahay ba? Wala pa namang pera. Nag-iipon pa. Tapos, pag nakakuha siyang kunting pera, tama lang pang-bili ng kailangan. Oh, so ito ano pangalan ni ate? Angela po. Angela. Ilang taon ka na? Ha? 7. 7. 6. Nag-aaral ka? Anong grade? Grade 1. Grade 1. So, yun po mga kalingap, wala tayong yung ating deputy ay pansamantala inutusan natin magkuha ng bigas kasi nakaligtaan natin magdala ng bigas. Hindi natin akalain na ganito yung sitwasyon ng ating madadatnan dito. So, Ate Andrea, ano yan? Yan. Chicken? Opo. Ano yan? Binibinta? Hindi po. Ay, hindi. Anong ginagawa niyan dyan? Nabaitlog po. Pag minsan, pagkapos walang pambili ng pang-ulam sa school, kumukuha dyan. Ng itlog. Opo. Inuulam mo. Oh. So, ilan ang mayroon kayo niyan? Ilang pirasong ganyan? Ilang manok? 2 lang po. 2. Asan yung isa? Pakalat-kalat po dyan sa Pakalat-kalat. Ay, grabe. Baka yung itlog doon nagkakalat din, hindi naman. Hindi naman po. So, ikaw, nag-aaral ka, yung school ninyo ay, idikit mo nga itong dito. Dikit mo muna. Yan, sa damit. Yan. So, ikaw nag-aaral. Saan ka nag-aaral? Tagugon Annex po. Dito sa, anong barangay ba to? Itong kinatatayuan ng bahay ninyo, anong barangay to? San Isidro po. San Isidro. Oh, San Isidro pa rin pala to. So, yun nga, sulok nga itong barangay na to. So, matagal na kayo nakatira dito, ate? Opo. Oh, okay. So, yun nga, nag-aaral ka doon sa, hindi dito sa barangay na to. Opo. Bakit wala ba ditong high school or school na pwede kayo pumasok dito? Wala po. Ano ang school dito ay elementary lang? Opo. Oh, so ikaw ay grade 7. 7. So pag nag-aral ka, ano yun? Nagsasakay ka ng may service ka ba? Naglalakad lang po. Naglalakad lang. So ilang minuto ang nilalakad mo papuntang school mo mula dito? 5. Mahigit 1 oras. May gitsang oras? May gitsang oras? 5. Ay, bali 5. Minsan po kaya nagapit ako kalula. Pahinga po ako tapos lakad naman po ako. O, so anong oras ang alis mo yan dito pag pumapasok ka sa school? Ano po, Opo, 6. Mga 6, tapos anong oras ang pasok ninyo?
Minsan po, nakakalitaan ko na po magpasok sa isang subject. Ala, dahil sa layo. Opo. Ay, grabe naman. So, wala ba tayong upuan dyan para makapagkwentuhan tayo ng ano? Wala po eh. Grabe yung sitwasyon nila dito mga kalingap, mga kababayan, ano? Yung kanilang bahay ay nakahilig na. No? Ayan, oh. Nakahilig na ang kanilang bahay. Grabe. So, ito po ay sulok, no? Barangay San Isidro, Donsol, Sorsogon. Yan, sulok to siya. So, 30 minutes pa maglalakad yung pinakuha natin ng bigas, papunta doon 30 minutes and then pabalik 30 minutes. So, matatapos tayo dito ay alas 3 ng hapon. And then sila kakain, anong oras na? Alas 4, di ba? Ay, grabe naman. Ang mangyayari noon, isang beses sila kakain sa isang araw. Ming! Gutom ka na, Miming! Ming! Gutom na ikaw! Ay, gutom na kawawa naman. Alas kasi, aga pa. So, ano mo ate, Andrea, ano yung pagdating mo ng college, ano yung pangarap mo, ano yung gusto mong maging? Pangarap ko maging teacher. Maging teacher. O, tama yan kasi ang teacher ay medyo mura lang ang ano dyan, tuition yata or dito yata sa Donsol ay libre naman ano. Yun. So magiging teacher si ate. Kaya ang tawag ko sa iyo ngayon ay ma'am. Tama? So pag naging teacher ka, anong gusto mong subject na ituro sa mga magiging estudyante mo? Yung ano po, yung tungkol po sa pagtulong sa kapwa. Yun! Magaling. Very good yan. So, yun mga kalingap, mga kaibigan, hintayin natin yung bigas para may masaing ang pamilyang ito. So, sige ate, kunin ko muna yung mic ha. Yan. Ate ay sasaing or ano yan? Ano yung sinasabi? Init po ng tubig. Init na tubig. Ay, grabe. May kape? Wala po. Wala rin kape. Ay, grabe naman. So, ang inumin natin ay mainit lang na tubig. Okay na yan. Sige. Mamaya. So, yun. Abangan po natin ang susunod na pagkukwentuhan namin ni ate. Ano ulit pangalan? Andrea pa. Ni ate Andrea. 17 years old. Nag-aaral. Ang gusto ay maging teacher. So, ayan na. Si Rila. Kumuha ng bigas. Ayan. So, magsaing kayo, kuya. Ay, layo. Malayo. Uy, ayaw gumana ah. So, yan kuya, magsaing kayo. Ano, malayo yung pinuntahan. Layo. Napagod yung ating deputy. Abot talaga. Pasensya ka na, wala eh. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya maglakad ganun kalayo. 30 minutes. So, magsaing muna kayo kuya, no, para anong oras na ba? Kefer? Anong panahon kasi makalas ba siya yata? Grabe, no? So, bakit kinulang ng bigas kuya? Hindi, walang ano. So, paano yan kung sakasakali? Kita na araw-araw. Kung sakasakali, Eh, maganda dito kung halimbawa makapag-alaga ng manok, yung halimbawa yung 45 days. 45 days. Oh. Mapadami. So, pwede pala mag-alaga dito ng Pwede manok dahil na- malayo dito sa mga kapitbahay. Wala ditong masyadong bahay. So, paano naman yan? Siyempre, pag bininta nyo, sino naman bibili? Eh, di-distribute kung halimbawa kung halimbawa kung naparami, distribute sa bayan, sa mga tindahan. Halimbawa, yung 45 days, diba, nangingitlog. Oo. Eh, pag nangitlog, yung itlog, pwede ibenta. Oo nga, no? Kasi nangingitlog din pala yan. Dito kasi,
pag sa ganito na malayo sa bayan, yung isang pirasong itlog dito kung halimbawa kung kami mayroong pambili, halimbawa uulamin, babaw na sa eskwela, may sama sa 5 kakain, makakabili isang piraso sa isa lang yun, nag-aaral. Kaya ang alaga nun minsan yung malaki. Pag dito na sa tindahan dito sa malayo sa bayan, 13 pesos. Oo, mahal. Yung pinakamaliit, 10. Yung pinakamaliit na yun. Oo. So, Pwedeng pagkakitaan na yun. so pwede kayo mag-alaga dito na 45 days na yung nangingitlog. Pwedeng mag-alaga dahil malayo sa kapitbahay, di makakastulong Oo. amoy. So ilan ang kapitbahay ninyo dito? Parang wala akong nakita. Ilan lang, sa 2 lang. Medyo malapit pero hindi nga malapit, 30 kilometro pang agwat. Ay, grabe, kalayo, 30 no? kilometro bago magkaroon ng kapitbahay. So mga tindahan dito, kuya? Ay malayo. Mas tindahan, mga medyo malapit-lapit, may 1 kilometro siguro. Ay, grabe. Pero hindi yun naman kompletong tindahan. Kung mga sako true tindahan nga lang. Turo tindahan So, lang. yung merong mabibili ng halimbawa, asin, Mhm. ganyan. Kung minsan, kung halimbawa medyo bigas, meron din sila yung mga kailangan sa bahay, yun ang mga binibenta nila. So kailangan pala dito, kuya, kung pupunta ka ng bayan, kailangan may pera ka. Oo, Para- hindi kaya lakarin. Malayo. Di mean, para kung ano yung bibilin mo sa loob ng bahay, kailangan, kompleto. oo, kumpleto na kasi malayo nga ang tindahan. Bibira sa'yo sa loob ng isang taon, makapunta ng bahay, 2 beses, 3, ganyan. Sa isang taon. Oo. Ay, grabe, no? So, ibig sabihin, itong mga anak mo ay hindi na, kumbaga, nagagala sa mga malalayong, halimbawa, Ay, Katanbayan. Hindi ko kaya paggala dahil pag gagala, kailangan. Siyempre, magsasakay. Oo, Pamasahe. oo. Balikan, 140. Ay, 70 sa yung motor na single, balabal ko tumagay. Oo, 70. Bawat, 70, isang ride, pag kapunta ng maya, pabalik, pauwi. 140. 140. Grabe, Yung no? 140, kung tutusin, kung wala naman importante pupuntahan, may bibili ng pagkain. Yun, tama. Magkakabili na halimbawa, ipalagay ng 2 kilong bigas dahil sa malang bigas. So, dito, kuya, wala kayong yung bang mga taniman, ganon? Kamuting kahoy, Taniman. kamuti. Meron ka, pag nagtanim siyempre, tagtanim tayo halimbawa kamote. Nagtanim ngayon. Magantay tayo halimbawa 3 buwan bago mapakinabahan kung mayroong mga laman. So, sa ngayon, mayroon kang mga tanim na ganon? Saging, ngayon naglilinis pala ang gawa ng tatapos sa palaya. Oh, okay. So, yun nga, Miss Kisnel Channel, ayan, meron tayong bigas para Yun kila tatay, At maraming salamat po sa inyo. So, ganun lang, tatay. Anong oras na ngayon? Hapon na. Ako na. So, yun nga, kami ay uuwi na naman. Ilang oras yung ating lalakarin? Kuya Fer, Anong oras? grabe, no? Grabing sulok to. So, pwede ba makausap ulit tatay si nanay? Oh, magsasayang pa lang si ate talaga, oh. Ay, grabe. Buksan mo muna yung bigas, kuya. Baka hindi niya alam kung paano buksan. Ay, grabe mga kalingap, mga kaibigan, yung sitwasyon nila rito, oh. So, ate, para sa iyo, ate, ano yung pwede namin na maitulong sa inyo, sa pamilya ninyo? Matulungan lang kahit konti lang para na may madagdag naman ng panggastos ng mga anak ko. So, ito si ate, nag-aaral. Anong grade ka nga uli, ate? Grade 1. Grade 1. So, ikaw, ate, ano uli pangalan ni ate? Andrea po. Ate Andrea, ano yung pwede namin na maitulong sa'yo at sa pamilya mo? Gusto ko pong masuportahan po yung pag-aaral ko para pag nakatapos po ako ng pag-aaral, matulungan ko po ang pamilya ko, lalo na kapwa ko. Yun, very good. So, pag pumapasok ka ng school, magkano binibigyan na baon ni papa mo? Minsan po, 5 piso. Ang mataas na po ang 10 piso. Ay, grabe, no? So, ayan si kuya, yung bigas. Ay, grabe. So, talagang dito kayo natutulog, ate? Anong ditulugan nyo dito? Saan ka dito Dito po yung- natutulog? Dito po ako sa taas. Tapos sila mama at papa at si ate. Dito sila. Ay, grabe, no? Grabe yung sikip, Ilang minutes yan? Bago pa 6.
Dito tayo ate, may tatanong lang ako sa'yo konti. Kuya, ano ko muna si anak mo ha, dito sabi kasi medyo masikip. Magsayang po muna kayo dyan. Kwentuhan kami ni Ate Andrea. So, yun Ate Andrea, pakisuot mo muna to. Yan. So, ikaw nag-aaral ka ng grade 7. So, medyo malayo-layo pa ang tatahakin mo, no? Bilang isang grade 7 na nag-aaral, magmula nung ikay nag-kinder, grade 1 hanggang grade 6, hanggang sa ngayon, ano yung dinanas mo na hirap sa pamumuhay ninyo at lalong-lalo sa pag-aaral mo? Minsan po pag pumapasok po ako sa bayan, walang almasalan, walang pang-snack. Basta po may pang ano lang po, pang tanghalian lang po. Tapos minsan po walang baon, kulang sa kagamitan. Oo, grabe no. So yun nga, ang ano mo ay naglalakad ka Opo. papunta ng school. So magmula ba nang ikay nag-grade 1 or kinder hanggang sa ngayon, ano ba ang kadalasan na ano mo, naglalakad or nagsasakay? Naglalakad po. Kadalasan naglalakad. Grabe. So ang kahilingan mo ngayon ay may makatulong sa pag-aral mo at lalong-lalo na sa pamilya mo. Opo. So itong sa bahay mo, ano sa bahay ninyo, ano yung pangarap mo nito? Pangarap ko po sana maayos pa yung bahay kahit po hindi malaki. Kahit hindi malaki. Opo, basta maayos po. Yun. So hindi ka nangangarap o hindi ka naghahangad na malaking tulong kung ano lang yung darating yung natatanggapin mo. Yun ang maganda. So sa sunod na araw ay papasok ka. Opo. Yun nga ay nagbabaon ka ng 5 piso, malaki na ang 10 piso. Kadalasan ba or lagi-lagi pa pag pumapasok ka may baon ka? Minsan po wala. Oo. So si papa mo sa trabaho niya, mga magkano naman ang binibigay ni papa mo kay mama mo pag alimbawa galing siya sa trabaho, ganun, sa pagkakaalam mo mga magkano binibigay ni papa mo sa mama mo? Sapat lang po pambili ng bigas. Grabe no. So dito may kuryente kayo dito? Wala po. Ay wala. Grabe no. Oh, grabe yung ano nila, sitwasyon dito. So wala tayong dala na barya no. So ito pambaon mo. Salamat po. Pagpasensyahan mo yan muna ha, kasi yan lang yung ating nadala ngayon ha. Sana po, malaking alaga na po to. Yan. So yun lang may papayo ko sa iyo Andrea. Tahakin mo, kasi naumpisan mo naman na tinatakang pag-aral mo, tahakin mo ng kasama ng pagdarasal sa mahal na Panginoon ha. At lagi kang mag-ingat at tandaan mo, ang pangarap mo ay mararating mo sa tulong na rin ng iyong sarili. Ano man yung hirap na dinadanas mo ng pamilya mo, hindi yan hadlang para maabot mo yung pangarap mo na maging Teacher po. isang teacher. Yun. So pag naging isa ka ng teacher, kung ano yung kulang sa pamilya mo ay ikaw na ang magpo-provide. So yung mga kapatid mo na nasa Manila, ano yung mga lalaki o babae? Lalaki po. Puro lalaki. So ano yung mga natapos nila na pag-aral? Nag-grade 8 po sila, tapos pagkatapos po yun, hinaya ng tita namin, doon na lang daw magtira. So ano ang plano ng mga yon? Gusto nilang Pag-aaralin daw. pag-aaralin. Okay, so sana magdasal kayo na makamit din nila yung pag-aaral at matupad nila kung ano man yung kanilang pangarap. So sa ngayon, kasi ikaw yung kapiling ng mga magulang mo at iba pang kapatid mo, ay ipagpatuloy mo ang pag-aaral kasi yan yung magdadala sa iyo sa kaginawahan. Okay? So lagi ka mag-iingat at kasama naman mo ang pamilya mo. At sana ay magdasal tayo na may mga makapanood dyan sa ating mga kaibigan dyan na may paggawa ng kahit papano itong bahay ninyo. So matagal na pa kayo nakatira dito? Opo. O since ba nang ikay pinanganak dito na? Ay, ganon. So ikaw ay edad mo ngayon ay 13. 13 years old. So, ano mo na? Kailangan mo munang unahin ang pag-aaral, ha? Yan. Akin na muna itong mic. Yan. So, yun po, mga kalingap, mga kababayan, sa mga nandito po sa aking premiere. Ayan po, isa na naman pong pamilya at isang nangangarap, no, na makamit yung kanyang pag-aaral at kanyang pangarap
na maging isang teacher. Sana po maantabayanan natin ang kwento ng isang Andrea. Ano apelyido mo? Kadag. Andrea Kadag. Dito po ito sa anong barangay ito? Sinisidro po. San Isidro, Donsol, Sorsogon. Ito po ay medyo sulok talaga, no? Pero ganun pa man, dahil po sa inyo, sa tulong ninyo, ay nararating po natin yung mga ganitong lugar. Kaya ulitin ko, ako po ay nagpapasalamat sa mga nakakatuwang natin, nagiging kagapay natin sa paglingap sa mga ganitong sitwasyon na pamilya. Maraming salamat po, Miss Kisnel Channel, Ate Dirolan, Ate Salinegan, Ma'am Jenny Storliban, Miss Del Cabarli, thank you po na marami sa inyo, sa Team Anli, thank you na marami, at lalong-lalo na sa Team Kuroda. Thank you po na marami sa inyo, sa suporta ninyo. Maraming salamat, mga kalingap, mga kababayan. And God bless po sa lahat. Bye-bye. Okay?